Nueva Ecija. After Nueva Ecija, that's Yes. correct. So talagang, and number one sa corn, that is correct. And that's why it is really affected directly by this lowering of the food, of the rice, the prices of palay, at itong rice tarification measure na ito. Nabanggit ba po nila sa Isabela kung gaano ka-epektibo o nararamdaman itong mechanization na sinasabi nila na dala dapat ng rice tarification measure? Thank you for that question, Mr. President. Yeah, some of them told me na medyo, they used the word medyo, and ilan sa kanila nagsasabing hindi. As a matter of fact, like I mentioned earlier, the last time I was there in Isabela, alam ba, yung dryer, kasama po yan sa RCEF, budget by the billions, if I'm not mistaken, like 3 billions or something a year. Saan po napupunta yun? Hanggang ngayon, yung mga farmers doon, nagbibilad ng kanilang palay sa kahabaan ng highway at delikado po yun. Marami sa kanila, di-discussion, sagasaan. At yung mga palay nila, kapag nasagasaan masakyan, nadudurog. So, ibig sabihin, nabanggit na nila yung kakulangan ng post-harvest facilities. Post-harvest tulad facilities. ng dryer, ng warehousing para hindi na ilalagay sa mga kalye ang kanilang mga palay. Correct, Mr. President. And to think na it's been since 2019 natin umpisan yung implementation ng RCEF, if I'm not mistaken, 2025 na ngayon for the past 5 years, sana punta, kung bibilahin mo yun, sana punta yung budget para sa mechanization. Sana punta yung para sa mga dryer, for example. So parang kulang na kulang, Mr. President. At maganda siguro, would you agree, na magkaroon ng audit nasaan napunta itong budget at pondo na bilyon-bilyon mula pa nung nag-umpisa yung pag-implementa ng rice tarification measure. Tama-tama, Mr. President. You being the chairman sa agriculture, I'm sure kayang-kaya mo yung busisiin, ibulgar, lahat ng mga nangyaring katiwalaan dyan sa DA, Mr. President. Sa inyong pagtatanong sa mga magsasaka natin sa Isabela, nabanggit ba sa iyo na merong ding mga insidente na yung mga equipment na pinabibigay o pinamumudmod o dinidistribute ng DA ay hindi angkop dun sa mga pangangailangan nila in terms of yung equipment? Meron bang mga ganung mga report kayong natanggap? Mr. President, meron mga nagsasabi sa akin na yung mga equipment na binibigay sa kanila hindi angkop doon sa kanilang pangangailangan, doon sa kanilang sakahan. So, ang nangyari, nagrenta sila, nag-uupa sila, nangungutang sila sa mga traders. So, yung mga traders nagpapautang sa kanila and then pagdating sa harvest season, yun, marami ng bawas, yung bawas ng kanilang input, plus yung bawas doon sa inutang nila doon sa kanilang mga kaibigan na traders. Nabanggit ba pagdating sa harvest, doon sila sinisingit. May nabanggit ba sila na itong ilang mga equipment na hindi angkop ay gawa sa China? Yan, Mr. President. Philmec na ngayon, ang RCEF. Yan, Mr. President, wala sila nabanggit tungkol sa China. Oo, dahil ako naman ay galing lang na Nueva Ecija nung nakaraang linggo. At meron pang natitira siguro na dinidistribute yung DA na hindi angkop dun sa sakahan ng palay. RCEF yun, sa regular rice program yun. Hiwalay yan dalawang pondo yan. May rice program na regular, tapos may RCEF. Pero if I may add, Mr. President,